Okay, again, we have the applications of first order differential equations. This is the continuation or the part 2 of Newton's law of cooling. So we have here two examples. First is we're going to find the time if the temperature is given. And another one is we have two mediums. So body is taken outside and then again taken back indoors. For example number 2, this is example number 2, continuation ito nung ating last discussion. If initially the temperature of a body is 100 degrees Celsius and becomes 70 degrees Celsius after 15 minutes, so how long will it take for the body temperature to become 40 degrees Celsius? So, given sa atin yung temperature of the air, yung medium, so yun ay 30 degrees Celsius. Okay. Given muna tayo lahat. So, given, tayo muna sa initial value. Pag initial value again, time is equal to 0. Then we have T sub B, temperature of the body. Pagka initial, we have T sub B0. So, equal is 100 degrees Celsius. Yun ang ating initial temperature. And then, given yung isang time, at T equals 15 minutes, say yan ay after 15 minutes, na bago ang temperature ng body, magiging 70 degrees Celsius. So, ayan yun. T sub B equals 70. Another one. At T, after T minutes, sabi dito, after, kasi how long will it take? Sabi dyan eh. Ang binigay dito ngayon, yung temperature ng body na 40 degrees, kaso unknown yung time. So, assume natin na T minutes. T is ilang minuto, ang lilipas. At T equals unknown, so ang temperature ng body is, yun nga, given, 40 degrees Celsius. So, gaano katagal yung time, ilang minuto with respect doon sa ating initial value na T equals 0 bago siya maging 40 degrees Celsius. So, okay, alamin natin. Again, ang reference mo lagi ng time dito is with respect doon sa initial value. Yung lagi ay measurement ng time, Pagagamitin natin si T sa BO na 100 degrees Celsius. Okay. So again, we're going to solve this problem using the derived formula for our particular solution, which is T sub B minus T sub M equals T sub B0 minus T sub M times e raised to KT. Ito yung na-derive na formula sa ating first video using the Newton's law of cooling. Okay. Muna tayo sa first condition. Sa unang given muna tayo na time. So initially, the temperature of the body is 100 degrees Celsius. And given sa atin yung medium, which is T sub M equals 30 degrees Celsius. Yan ang temperature ng air natin. So T sub B minus 30. Kasi T sub M ay 30. Galing tayo sa equation na to. Equals T sub B0 is 100, the initial temperature of the body, minus T sub M 30 times e raised to KT. So wala pa tayo dyan na time. Again, when we are using this formula, hindi ginagamit yung T equals 0 dito, Kasi we're going to find our working equation based doon sa time. Kaya time muna dyan is T muna siya dito, So hindi niya ginagamit T equals 0. Then simplifying, we have T sub B minus 30 equals 70 times e raised to KT. Okay. Doon tayo ngayon sa binigay na time. So ito ngayon yung ating magiging working equation muna. Gagamitin natin yan para doon sa nabagong temperature ng body at a given time saka doon sa ating unknown. Okay. Again, T sub B minus 30 equals 70 times e raised to KT. So, doon tayo sa next condition. At T equals 15 minutes, so meron tayo bagong temperature ng body, equal nga sa 70 degrees Celsius. Okay. So, we're going to replace T sub B by 70 and replace T by 15. So, we will have 70 minus 30 equals 70 times e raised to k times 15. So, replace T by 15. Then, simplify pa natin. So, we will have 40 equals 70 times e raised to
15k. Okay. And we're going to divide both sides by 70. So again, alala nyo dati, we are solving here for e raised to k. So we divide both sides by 70 para maiwan dyan yung e. Kaya cancel dito yan. So magkakaroon tayo ngayon ng 40 over 70 equals e raised to 15k. So yun, nag-divide lang tayo, ano? Okay. Again, sa loss of exponents natin, di ba, kung meron tayo, let's say, x squared, para ma-solve mo yung x lang, ang gagawin mo dyan, para maging x yan, raise mo yan sa 1/2. Di ba? Para magiging 2 over 2 is 1. So parang dito, so meron tayo dyan e raised to 15k, para yan maging e raised to k lang, kailangan mo walay 15. So raise natin yan sa 1 over 15. Para magiging 15 over 15 is 0. Multiply mo to dyan. So magkakaroon ka ng 15k over 15. May iwan na lang ay k. Kaya lang, equation tayo. Kung ano yung ginawa mo sa right side, gawin mo sa left side ng equation. So we're going to raise our equation to 1 over 15. Ito, no, raise mo tong right side, saka itong left side sa 1 over 15. So, ayan. So, magkakaroon ngayon tayo. By the way, ito pang part na to. This is, cancel natin dito, no? Listen natin 0. 4 times 10, 7 times 10. So, cancel yun ito. Meron tayong 4 over 7. That's why we will have 4 over 7. Ito muna pala, no? Equals e raised to 15k. So, ganyan na gagawin natin. Advance tayo ng pagsasolve, ano? So, yun. 1 over 15. This 1 over 15 din. Para makancel na yung 15 sa 15k natin. Then we will have, to solve for e raised to k, 4 over 7. So, ayan siya. Para makancel itong 15 na yan. Kaya makukuha natin si e raised to k as 4 over 7 raised to 1 over 15. Or e raised to k is equal to 4 over 7 raised to 1 over 15. Okay, so ayan siya, no? Applying algebra, laws of exponents. So doon tayo ngayon sa unknown natin. Another condition. So binigay ngayon yung temperature ng body which is 40 degrees Celsius kaso walang given na time. So, okay, ganun pa rin tayo sa procedure natin. So we're going to apply the same procedure. Doon pa rin tayo sa ating formula na ginagamit sa solve nating working equation kanina which is T sub B minus 30 equals 70 e raised to KT. So, yun siya. Yun pa din. Kaso dito, wala tayong time. But meron tayo ngayon T sub B. So, palitan natin. Okay. So, meron tayong 40 minus 30 equals 70. So, meron din tayo e raised to K. So, again, review ko ulit ito. Kung meron akong x raised to 4, raised to 6, 6 na lang, pwede ko yung gawing x raised to 2 times 3. Diba? Yun ang 6 eh. Or pwede ko siyang gawing x squared raised to 3. So, equal siya doon, ano? Kaya itong e raised to kt is equal to e raised to k raised to t. So, ayan siya. Pag sinimplify mo yan, so magiging ano yan, e raised to k times t. So, meron ka e raised to kt. Kaya ito yung ating e raised to k raised to t. So, ayan siya, ano? Okay. Then, we will have 10 equals 70 times 4 over 7 raised to 1 over 15 raised to t. T is unknown dito. Okay, ganun pa rin siya. Nire-write ko lang siya dito, ano? Okay, usin natin. Then again,
We divide both sides by 70. So magiging 10 over 70 tayo. Since we're solving for time, equal yan sa 4 over 7 raised to 1 over 15 raised to t. Or, kagaya dito, kanina galing tayo sa galing tayo sa 10. Dito kanina. So meron tayong 10. So yun ay 40 minus 30 equals 70. Tapos e raised to k is 4 over 7 raised to 1 over 15. This is e raised to k raised to t. Yun tayo galing kanina eh. Sa dulong solution natin sa kabilang page. So we divide both sides by 70. Since ang sinusolve natin is time. We're solving for time. So kailangan may iwan sa isang side na to yung may time lang na unknown. So ito yun. May 70 pa. Alis si 70. Divide natin buong equation by 70. So makacancel ito. Kaya meron tayong 10 over 7. 10 over 70. No? Kaso itong 10 over 70, pwede cancel 0 dyan. Kaya meron tayong ngayong 1 over 7. Then, we multiply the exponents. 1 over 15 times t. Magiging ano tayo? T over 15. So, ayun siya. Okay. Since we are solving for t, where t is an exponent, ayan, kagaya dyan. So, para masolve mo yung exponent na yan, we're going to take the natural logarithm of both sides. Bakit kailangan gawin ganun? Kung meron nalala niyo ating logarithm, so yung logarithm, sa property nun, kung meron tayong log of m raised to n, pwede mong bababa exponent doon, magiging n. Logarithm of m. Ito yun, ba mo na sa harapan. Para mababa yung exponent na yan, so we're going to take, but we're going to use the natural logarithm, which is ln. Okay, so magiging ln of 1 over 7 equals ln of 4 over 7 raised to t over 15. Okay, now again, applying property of logarithm. Ito yun, itong si t over 15, pwede mo siyang ibaba doon sa harap ni ln. Kaya magkakaroon tayo ngayon ng ln of 1 over 7, binaba ko sa t over 15, times ln of 4 over 7 na lang siya doon. Again, we're solving for t. So, kailangan natin munang alisin si ln 4 over 7. So, we're going to divide both sides by ln of 4 over 7. So, divide natin yung magkabilang side by ln of 4 over 7. Ito ay product t over 15, nakamultiply sa kanya yung ln of 4 over 7. So product yan, kaya pwede mo i-divide both sides by ln of 4 over 7 para siya makancel yung ln of 4 over 7 sa right side. May iwan na lang doon is t over 15. So cancel yan. Okay. Kaya ang may iwan ngayon is ln of 1 over 7 over ln of 4 over 7 equals t over 15. Again, we're solving for t. So, meron pa tayong over 15. Ito ay pwede mo i-multiply doon sa kabilang side. Multiply mo yung 15 doon. Para ka hindi siya cross multiplication. Multiply mo doon si 15. Pwede naman yun. Equal naman yun. O kaya is, ang gagawin mo, multiply both sides by 15. 15, cancel dito. 15 doon sa kabilang side na equation. Kaya magiging 15 times ln of 1 over 7 over ln of 4 over 7 equals time. Palit muna ng pwesto. Time equals 15 times ln of 1 over 7 over ln of 4 over 7. So kung meron kayong calculator, so we're going to take ln of 1 over 7 na our calculator. Then divide natin kay ln of 4 over 7. Then multiply na. Talabas yan is 3.477. Multiply mo ng 15. So, ang ating makukuhang time is 52.158 or pwedeng gawing 52.16 minutes. So, yun yung time
para maging 40, no, ang ating temperature. Okay, so 52.16 minutes. So yan ay from our initial value where time is equal to 0. Okay, so ganyan ang pag-solve pagka time ang nawawala. No, given yung temperature ng body. Okay. So yan ang ating example number 2. Take note yung unit niya, minutes sa kasi ang ating ginagamit na unit dyan is minutes. Simula tayo from 15 minutes. So, ang unit mo dapat yan is minutes din. So, we have 52.16 minutes. So, this is our final answer. Okay. Another one. We have example number 3. Okay. So, at 12 noon, a thermometer reading 60 degrees Celsius is taken outside. So, meron tayong thermometer na ang reading niya ay 60 degrees Celsius. So, it was taken outside where the air temperature is 24 degrees Celsius. Okay, so ano yung air dito? Air temperature would be our T sub M. So, medium, sa labas. So, initially, isimula tayo ng 12 noon. So, we have a thermometer na ang reading ay ito, 60 degrees Celsius. So, siya ay taken outside. Okay. Now, at 12:02, so given time na 12:02, the reading of the thermometer is nabago siya. So, the reading is 32 degrees Celsius naman. Now, at 12:06, the thermometer is taken back indoors. So, where the temperature is 60 degrees Celsius. So, we're now going to find the reading at 12:10 p.m. Okay, so, nilabas yung thermometer, ipinasok ulit ng 12:06. Ano ngayon ang reading at 12:10? Nasa loob na nun ang thermometer. Natin Okay, given tayo. Dumana tayo sa first condition where thermometer is taken outside. Sisimula tayo ng 12 noon. At 12 noon, yan ang initial value mo or initial time. So, T is equal to 0 muna dyan. Where T sub B is T sub B0 equal yun sa 60 degrees Celsius. So, yun nga. Ito kasi ang simula. So, siya ang reference natin. Kaya ang time mo dyan ay 0 muna. Okay. Another one. At 12:02, so from our reference time na 12 noon, yun ay 2 minutes. So 12:02, 2 minutes na T is equal to 2 minutes. Now, T sub B, binigay sa atin yung reading, ayun, so we have 32 degrees Celsius, T sub B. Again, ang reference mo dyan ay yung initial value, 12 noon. So, T equals 0 at 12:02, yun ay 2 minutes from 12 o'clock, 12 noon. Okay. At 12:06, ba't kailangan ng 12:06? Ba't kailangan mo siyang kuhanin? Kasi kailangan malaman yung temperature at 12:06, yung kasi ang magiging panibago mong initial value pag binasok mo na yung thermometer. Kasi 12:06, ipapasok ang thermometer. So, kailangan mo nang kuhanin yung temperature ng thermometer, yung reading niya at 12:06, para pag pinasok siya, meron kang panibagong initial value. Panibagong initial time mo sa 12:06, yun ang reference mong panibago. Kasi ibabago yung medium mo. Okay. Kasi meron tayo dito dalawang medium, Where medium, ang unang temperature is 24 degrees Celsius. Nung pinasok mo na, nabago yung kanyang temperature, naging 60 naman tayo sa loob. So, nabago ang medium dito. Nabago ang temperature na medium natin. Okay. Dumuna tayo sa first condition. Solve natin. Again, I will be using the derived formula for the particular solution of Newton's law of cooling, which is T sub B minus T sub M equals T sub B0 minus T sub M times e raised to KT. Okay, solution. Initially, at 12 noon, so ang ating T sub B0 ay equal nga sa 60 degrees Celsius. And
The air temperature is our medium. So, yun ang ating T sub M equals sa 24 degrees Celsius. So, yun yun. Okay. Then, using this formula, we have T sub B minus 24 equals T sub B0 is 60 minus 24 e raised to KT. Or we will have T sub B minus 24 equals 36 e raised to KT. Okay. Okay. Now, doon tayo sa next. Time at 12:02, wherein time is equal to 2 minutes. With respect to our initial value or our reference, which is 12 noon. So, we have 2 minutes. So, ang temperature ngayon dyan, yung reading ng thermometer natin, T sub B equals 32 degrees Celsius. So, ayun siya, 32 degrees Celsius ang ating T sub B. Time equals 2 minutes. Now, using this formula, we have 32 minus 24 equals 36 e raised to k. Time is 2. So, times 2 tayo doon. Then, simplify muna natin. This is 8 equals 36 times e raised to 2k. Again, we're going to solve for e raised to k. So, we divide both sides by 36. Kaya 8 over 36. Ito ay 36 over 36. So, cancel doon. Kaya meron ka na e raised to 2k. Okay. Okay, tuloy natin. Yung kanina, meron tayo dong 8 over 36. Yun yun, ha? So, 8 over 36 yung kanina natin. Ang common nila is 4. So, yan ay 4 times 2. This is 4 times 9. So, cancel yung 4. Kaya nagkaroon tayo ng 2 over 9 equals e raised to 2k. So, same procedure tayo kanina. Applying laws of exponents. We are solving for e raised to k. That's why we're going to raise our equation. Diba? Both sides of the equation with 1/2. So, yun, 2 over 9 raised to 1/2. E raised to 2k raised to 1/2. Para ito ay maging e raised to k na lang. Then, sa part na to, magkakancel yan kasi magiging 2k over 2. 2k times 1/2. Okay. Then, we have 2 over 9 raised to 1/2 equals to e raised to k. So, kaya ang ating e raised to k ay 2 over 9 raised to 1/2. Okay. Tayo ngayon sa 12:06. Kasi kailangan mo siyang kuhanin. Wherein time equals 6 minutes. So, we're going to find for T sub B. We're going to solve for the value of T sub B. We're going to find T sub B. Okay. Again, T sub B minus 24 equals, galing kanina sa simula, initial value natin. So, walang T sub B, pero meron tayong time. Okay, solve natin. T sub B minus 24 equals 36. So, ito na naman tayo, sa e raised to kt. Again, yung e raised to kt ay pwedeng i-rewrite as e raised to k raised to t from our laws of exponents. So, ayun siya, power of a power. Meron tayo dyan. Kaya, ayun, multiply mo lang, magiging e raised to k ito yun. So, ito yun, e raised to k raised to t. Okay. Then again, given yung time, 6 minutes, palitan natin yung t ng 6. Tuloy pa natin. So, multiply sila. 1/2 times 6. So, meron tayong 6 over 2. Simplify mo pa yan. 6 over 2 is 3. Then again, we're solving for T sub B. Itong 24, transpose natin. Kaya magiging 36 times 2 over 9 raised to 3 plus 24. Again, using our calculator. So, we have 36 times the quantity 2 over 9 raised to 3. So, makukuha nyo doon is 0.395. So, plus 24 yan. Kaya meron tayong 24.395 or pwede mo siyang i-round tapos 24.5.
40. Okay, T sub B is equal to 24.40 degrees Celsius. Yan ngayon, yung thermometer reading at 12:06. No. So, bali dyan sa temperature reading na yan, diyan ka magsisimula na ipapasok mo ulit siya doon sa loob ng room. Okay. Tingnan natin. Again, this is the temperature reading at 12:06 p.m. Now, we have the second condition. Thermometer taken indoors. Taken back indoors. Okay. So, pinasok siya at 12:06 p.m. 12:06 p.m., yun ang ating magiging reference, kaya time mo doon ay 0. Ngayon, na-complete natin kanina, nakuha natin yung value ng reading ng thermometer at 12:06 na equal sa 24.40. Siya ngayon yung ating T sub B 0 for our second condition. Kasi nabago yung medium dito, no? Kaya meron kang panibagong condition ngayon dito. So, sisimula ka ng panibago doon sa 12:06 kasi doon ipapasok ko yung thermometer. Kaya yung 12:06 natin, that will be our reference. So, time mo doon ay 0. Yung reading at 12:06, that will be our initial value. So, T sub B 0 siya, which is equal to 24.40. Okay. Now, at 12:10, ang time mo ngayon ay 4 minutes na lang. Kasi ang panibago mong reference ay yung 12:06 p.m. Nagbago kasi ng medium dito, no? So, 12:06 ang reference natin. Kaya, 12:10, T is equal to 4 minutes. And we're going to find for T sub B. Okay. T sub M, given kayo sa problem yan ay 60 degrees Celsius. Ito yung problem natin kanina. Balikan natin. Kung tama yung mga values. Okay, ito siya, no? At 12:06 p.m., the thermometer is taken back indoors. Kaya ito ating panibagong reference. Diyan ko masisimula. So, ang time mo dyan ngayon ay 0, 12:06. At ang ating T sub B na na-complete kanina, magiging T sub B 0 siya, 24.40. Okay. Ang sinabi dito, the temperature doon sa loob daw ay ito, no? Yan ang value, 60 degrees Celsius. Kaya yan ang ating panibagong T sub M. And we're going to find the reading at 12:10. Okay. With respect to 12:06, 12:10 is equal to 4 minutes. Yun ang time natin doon, ano? Okay. And then kanina na-solve natin si e raised to k. Is magbabago, ano? Kasi yan ay proportionality constant, yung k natin dito. So, e raised to k mo is equal to 2/9 raised to 1/2. Same lang siya, ano? Doon sa taken outside, taken back indoors, parehas yung e raised to k natin na 2/9 raised to 1/2. Okay. Solve na natin. Again, using our derived formula. Okay, erase ko muna ito lahat. T sub B minus T sub M equals T sub B 0 minus T sub M times e raised to kt. Okay. O, T sub M mo ngayon ay 60. T sub B 0 natin, solve kanina, 24.40 minus 60. Again, meron tayo kayo na-solve na e raised to k. O, kanina, e raised to kt is equal to e raised to k raised to t. E raised to k raised to t. Ayun siya, ano, 2/9 raised to 1/2 raised to t. Now, simplifying, T sub B minus 60 is equal to, subtract lang ito, negative 35.60 times 2/9 raised to 1/2. Time is equal to 4 at 12:10. Ano tayo, no? We are not solving here for 12:10 p.m. Yun na siya, no? Yun natin hinahanap na lang, wala na iba eh. Meron na tayong initial value, reference natin. So, times 4 minutes. Ito yun. So, replace this by 4. So, ayan. Subtract ito. Ito ay nasolve kanina. T sub B 0. Meron tayong T sub M. So, equal yan kay negative 35.6. And also, from our
First condition, na-solve natin si e raised to k, 2 over 9 raised to 1 half. Again, na e raised to kt ay equal din sa power of a power, e raised to k raised to t. So, yun pa rin siya, no? Ginagamit pa rin natin dito yung concept ng algebra. Okay. Then, t sub b, ito, pwede mo siyang i-transpose na kasi we are solving for t sub b equals negative 35.6 times 2 over 9. So, 1 half, multiply mo sa 4, magiging 4 over 2 yan. Plus 60, nilipat natin. Then, t sub b is equal to negative 35.6 times 2 over 9 raised to 2. 4 over 2 is 2 plus 60. Okay, simplify natin. 2 over 9 squared natin. Then multiply natin kay negative 35.6. So magiging negative 1.758 plus 60. Then we will have 58.24 or 241 or 242. So meron tayong 58.24 degrees Celsius. Ito yung temperature at 12:10. Tama, tataas siya, no? Kasi naka-base yan sa medium. So, ang medium mo doon ay mataas ang temperature. From 24, tataas siya ngayon, no? Magiging 60. Malapit sa 60 and 58.24 ang naging reading niya. So, tama, tumaas. Kasi mataas ang temperature natin doon sa loob. Mataas yung temperature ng surrounding or medium. So, same ano pa rin siya, no? Same principle, same concept, kaya na bago ang medium. So, tandaan nyo lang, e raised to k ay di nagbabago. So, kailangan pa rin kuhanin yung temperature, kung anong, doon sa time na ipapasok na yung, or mababago yung medium natin. And then, yun ang magiging reference natin. So, yun ang magiging T sub B0 natin. Okay, so yan yung concept ng Newton's law of cooling.